Jesus, sa dakilang pangalan mo. Aming dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, mahal na Panginoon, aming mapapurihan ka, pasalamatan ka, mahal na Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa dakilang pagkakataong ito, mahal na Panginoon, aming maipaabot sa iyo. Aming pagsamba, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa mga taon na lumipas, mahal na Panginoon, kabay patuloy na ginabayan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang Isus. Hallelujah. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, bago lahat, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Nasambit na aming mga labing di mo kinalugtan, patawaran niyo po kami, mahal na Panginoon. Linisin niyo po kami, mahal na Panginoon, na yung banal na dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, ikaw ang manguna sa akin, mahal na Panginoon. Sa gana ang sarili, wala akong magagawa, ikaw lang aking naasahan, mahal na Panginoon. At sa lahat ng makikinig, mahal na Panginoon, pagpalain ang bawat isa sa unang dalangin ng beloved pastor in the mighty name of Jesus. And we bind all the power of darkness, unbeliefs and doubts, cast out in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maaari na po makapupo ang lahat, mga minamahal. Una idigis sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pagpaparangalay tayo sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Pinagmumulahan lahat ng pagpapala at biyaya. Amen. All the blessings, all the glory and honor and majesty belongs to our dearest Jesus. Hallelujah. And we will never forget the memories and the teachings of our beloved and honorable assistant, Pastor Lina C. Almeida, together with our beloved honorable pastor. Amen. We will never forget their memories and teachings, the legacy of our beloved parents in the Lord, sa ating minamahal na ginagalang na evangelista, ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almeida, the entire prophet of a loving God, hallelujah. Patuwa nga ating beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, we will never forget their memories and teachings, hallelujah. Sa inyo may namahal na kapatid sa ating mahal na Jesus, dito po sa dako ng Bangar, La Union, praise the Lord. Amen. Sa ating beloved ating pong beloved ordering preacher, beloved brother Nanding Manalang, ating beloved kay Nanding, praise the Lord. A pleasant evening to each and everyone. Sa lahat po ng mga patatapat na Kristiyano na nagmula pa po sa iba't ibang dako, amen, ng Luzon, nagmula po dito sa La Union, sa dako ng Pangasinan, sa dako ng Main Church. Praise the Lord, sa mapagpalang magandang gabi sa inyo lahat. Praise the Lord. I would also like to extend my greetings to the whole Meta family. Praise the Lord. Kasama ko po ngayon ang beloved wife, the beloved Ian, and my beloved son, Azariah. Praise God. Sa buong pamilya po ng ating beloved pastor, sa ating beloved Peach, beloved Minister June Esguerra, ating beloved Annalisa Meta Smith, and beloved Luke Smith, praise God, ating beloved Minister Willie James Almeida Jr. and beloved Thin, and the rest of the Almeida family, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon, bago lahat. Nais ko magpasalamat sa ating dakilang Diyos na kami po ay maluwalhating nakadako dito sa dako ng La Union. Amen. After 6 hours of drive, mga minamahal, kami ay nakaabot, mga minamahal, ng maaga pa sa ating banal na anibersaryo ito dito po sa dako ng La Union. And ahead sa bagat biyay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Taglayang kalusugan, kalakasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lahat ang sumigaw na praise the Lord. Sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos, the abundance of His grace, ang kasaganahan ng kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ating basahin, mga minamahal, in the book of Titus, chapter 3, from verse 5 up to 7. Tisurat ni Pablo ken Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, aging 7. Saan aga po kadagiti aramid, ti kinalintag, nga inaramid tayo, no di kas iti mayanugot, iti asina, insalakan na tayo, gapo iti pagguguran, ti panagbawalbaliw, apan nakayanak, ken iti panang pabaro, ti Espiritu Santo, nga imbuyat na kada tayo, asibabak nang, gapo kay ni Kristo, ang mga salakan kada tayo, tapno idinto ang mapalintag tayo, gapo iti parabor na, maaramid tayo nga agtawid, mayalubog iti pananginanama, tibiyag nga agnanayon. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal.
Ang sulat ni Pablo kay Tito, Kabanatang 3, ang talata ay 5 hanggang 7, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Lahat ay bumalakpak sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Na hindi dahil sa mga gawang matuwid na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Everybody shout, praise the Lord. We are saved not because of ourselves. Amen? Hindi tayo naligtas, mga minamahal, dahil sa ating sarili, kundi dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil tayo ay nadatna ng ating dakilang Diyos na nangangailangan sa Kanya. Amen? And that's the moment, amen, that's the moment na tayo lingapan ng ating dakilang Diyos at tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Amen? Always remember that it is not because of us, but because of God's grace, and we are so blessed because God has called us. Amen. Amen. Ang kasaganahan ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Ito mga minamahal, ang very essence of gospel ng ating dakilang Diyos, ang maabot ang bawat isa ng kahabagan ng ating dakilang Diyos. Wala tayo sa ating kinatatayuan, sa ating kinauupuan sa oras na ito, kung hindi tayo nadatna ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Hindi aabot ng 5 taon, ng 10 years, ng 15 years, ng 20 years, ang lugar na ito kung hindi tayo nadatna ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Ang iglesia ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay hindi tatayo kung hindi nadatnan sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Nang sinagot ng ating mahal na pastor ang tawag ng ating dakilang Diyos, siya ay nakatamo ng biyaya, mga minamahal. At ito, mga minamahal, ay i-share sa atin. Amen. Ibinahagi sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang pinanghawakan ng ating beloved and honorable parents in the Lord. Kaya lumago ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He has shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Lahat tayo pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, lagi nating tatandaan na tayo ay naligtas hindi dahil sa ating kasipagan, amen? Hindi dahil sa ating gawa, mga minamahal, amen? Kundi dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, amen? Upang sa ating pagiging inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay magiging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, amen? Ay sabi ng Biblia, mga minamahal, napakapalad ng bawat isa. We are blessed beyond blessed. Why? Because we have found a church, amen, the true church of God na dinatna ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Tayo tinawag dahil tayo mga minamahal ay biniyayaan ng ating dakilang Diyos ng habag at biyaya. Hallelujah. In Acts chapter 20, verse 28, ating babasahin mga minamahal. Gawa Kabanatang 20, ang talata ay 28. Dagiti aramid, dagiti apostol, kapitulo 20, versikulo 28. Kitaan nyo, ti bagiyo, ken ti amin nga ipastoran anang ikabilan ti Espiritu Santo. Kada kayo, akas managaywan, tapno ipaarabyo ti iglesia ti Diyos, iso aginatang na, itidara na. Amen. Aklat po ng mga gawang, Kabanatang 20, talatang 28. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan at sakay gayawa kayo ng Espiritu Santo sa mga obispo upang pagkanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen.
Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. That's why, beloved brothers and sisters, we are so blessed. Why? Because we have the true man of God. Tayo may tunay na tao ng Diyos. Ating beloved honorable pastor, honorable assistant pastor, na sila ang tinuruan, mga minamahal, mula straight from God. Amen? Straight from the gospel of God. Amen? Amen? Walang ibang nagturo, kundi ang ating dakilang Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, mga minamahal, upang alagaan ang buong kawan. Amen? Upang tayo makaharap sa ating dakilang Diyos sa darating na araw, na tayo'y pinili ng ating dakilang Diyos at binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen? Tayo ay hinahanda na ng ating dakilang Diyos upang iharap sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Nauna na ating beloved parents in the Lord. Amen? Ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, sapat na ang kanilang mag-aral at turo para sa atin. Atin na lang itong balikan, mga minamahal. Ating sariwain, ating gunitain, mga minamahal. We just don't say, we cherish the teachings and the preachings of our beloved parents in the Lord. We must do it. Amen? Kailangan nating gampanan, mga minamahal, at gawin ang aral at turo ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Mga minamahal, sa ating pag-aaralan about the grace of God. Grace is one of God's greatest gift. Amen. It is one of God's greatest gifts for us. Ang biyaya ay hindi gantimpala ng ating ginawang kabutihan, mga minamahal. Amen. Kundi ito ay pagpapakita ng kanyang habag at pag-ibig para sa atin. Amen. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa harap ng ating dakilang Diyos. Ano bang ating nagawa sa ating dakilang Diyos para tayo ay tawagin niya? Amen. Nung tayo hindi pa naglilingkod sa ating dakilang Diyos, wala tayong balak maglingkod. Amen. Amen. May kanya-kanya tayong mga pangarap sa buhay. Amen. Ang bawat sa atin, mga minamahal, may mga goals in life. Amen. Ang iba nais magkaroon ng napakagandang trabaho. Ang iba nais magkaroon ng kayamanan sa mundo. Ang iba nais magkaroon ng kasikatan sa mundo. Amen. Hindi pumasok sa isip na paglingkuran ng Diyos. Hindi, mga minamahal. Amen. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, it is God's unmerited favor. Amen. Ito'y hindi gantimpala dahil sa ating nagawang kabutihan. Amen. Kundi, mga minamahal, ito ay ibinigay ng kusang loob para sa atin. Amen. About short praise the Lord. About short praise the Lord. Sino tayo para ibigin ng ating dakilang Diyos? Sino tayo para kahabagan ng ating dakilang Diyos? Na tayo ay isa lamang maruming basahan, mga minamahal. Tayo walang nagawang tama sa harap ng ating dakilang Diyos nung tayo hindi pa natin siya nakikilala. Muli salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ating basahin, mga minamahal, in Romans chapter 5 verse 20. The Epistle of Paul to the Romans, chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered, that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Amen. Roma, Kabanatang 5, talatang 20. At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, na dapat kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Everybody shout, praise the Lord. Katulad ng buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal. Sa buhay ni Apostol Pablo, kung inyong babasahin ang banal na kasulatan, siya ay naligtas sa isang napakagandang pagliligtas na paraan ng pagliligtas na ating dakilang Diyos. Amen. Katulad ng bawat isa sa atin. He was a zealous Pharisee. Amen. Who persecute Christians. Si Pablo, mga minamahal, ang kanyang pangalan noon ay Saulo, isang notorious, mga minamahal, na manululugsa ng mga Kristiyano noong unang panahon. Amen. Ngunit inyong babasahin ng Acts chapter 9 from verse 3 to 6. Inyong na lang isulat, mga minamahal, sa inyong mga notes. The Bible teaches us that even the worst sinner can be saved. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Kahit sino pa mga minamahal na makasalanan ay kayang ligtas ng ating dakilang Diyos. Amen. We don't see the reason why God changed us, why God chose us. Katulad ni Apostol Pablo, isang persecutor of Christians during that time. Amen? Amen? Gutit ng isang araw, mga minamahalang, siya ay patungo sa Damascus upang umaresto ng mga Kristiyano. Siya ay naunang huliin ni Kristo. Amen? Katulad ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Walang balak maglingkod sa Diyos. Amen? May mga pangarap sa buhay. May mga ibang mga gustong gawin sa buhay, mga minamahal. Ngunit itong sabi ng banal na kasulatan, bago pa man gawin ni Saulo ang kanyang dapat gawin, amen, siya ay nauna ng mandatnan ng ating dakilang Diyos. Katulad ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Bago pa tayo tuluyang magkasala, mga minamahal, tuluyang mapunta doon sa impyerno, tayo niligtas na ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo hinuli na ng ating dakilang Diyos. Wala na tayong kawala, mga minamahal. Bakit? Sapagkat banal na dugo ni Kristo ang siyang ipinanghugas sa ating mga kasalanan. Amen? In Romans chapter 5 verse 20, ang sabi sa Tagalog, datapwat pumasok ang kautusan upang ang pagsalangsang ay sumasagana. Ay sumagana. Dapat kung saan sumagana ang kasalanan, ay doon lalong sumagana ang biyaya. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Nang tayo'y nandoon sa ating pagkakasala, mga minamahal, tayo'y iniligtas na ating dakilang Diyos. Amen? Nung tayo ay nandoon sa ating mga bisyo, nung tayo ay nandoon sa ating mga karamdamang walang kagalingan, doon tayo nadatnan ni Kristo. Doon tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anong ating nagawa para sa ating dakilang Diyos, para tayo ay tawagin ng Diyos? Wala, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, nung sumasagana tayo sa kasalanan, doon lalong sumagana ang biyaya ng ating dakilang Diyos. That means we cannot be boastful. Amen? Hindi tayo pwedeng magmalaki na tayo pinili ng Diyos sapagkat tayo napakagaling. Na tayo pinili ng Diyos sapagkat tayo ay matalino. Hindi, mga minamahal. Tayo ay pinili ng Diyos nung walang-wala na tayo, mga minamahal. Amen? Nung wala na tayo mapupuntahan. Amen? We must shout, praise the Lord. In the conversion of Paul, that means no matter how great our sins are, God's grace is greater. Amen? Amen. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan na nagawa sa dakilang Diyos, mas dakila pa rin ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay hindi matatagpuan kung saan-saan lamang, mga minamahal. Ito ay matatagpuan lamang sa ating dakilang Diyos. Ang pangalan ay ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Because many people are just looking for grace that is applicable to themselves. Amen. Sila ay naghahanap ng biyaya na kung saan doon lang sila komportable. Amen. Amen. Ang biyaya na nagmumula sa ating mahal na Panginoon ay ibang klaseng biyaya, mga minamahal. Sabi sa John chapter 1 verse 16 to 17, ating basahin, mga minamahal. Ti Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 16, 17. Ta iti panakapuno na, imbawat tay amin, kaya't parabor ama inayon iti parabor, tatilintag na ited gapo, ken ni Moises, ti parabor ken ti kinapudno, imayda gapo ken Yesu Kristo. Amen. Amen. 1 Kabanatang 1, talatay 16 at 17. Sapagkat sa kanyang kabuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Yesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Amen. Think about this. Grace for grace ang ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Ibinigay kay Moises ang kautusan. Kung babalikan natin, mga minamahal, ang mga unang 5 aklat sa banal na kasulatan,
mga isinulat, mga minamahal, nung kapanahonan ni Moises. Napakahirap sundin, mga minamahal, kung ating iisipin. Amen. Amen. Noong unang panahon, napakahirap, mga minamahal, para sa mga Israelitang sumunod, sapagkat kanilang sinusunod ang kanilang sarili. Amen. Ngunit ang sabi ng Biblia, there's no other way, there's no other choice. Nakita ng Diyos, nakita ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Jesus, ang sitwasyon ng tao, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, ibinigay kay Moises ang kautusan, mga minamahal, at ang katotohanan at ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Kung wala ang ating dakilang Jesucristo, hindi natin masunod ang utos ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So Jesus is the embodiment of grace. Ang ating dakilang Diyos, si Jesucristo mismo, ang larawan ng biyaya. Ang larawan ng biyaya. Amen. Amen. Ipinapakita ng kautusan ang ating kasalanan. Amen. Pag tinignan mo ang kautusan, makasalanan natin, mga minamahal. Amen. Ngunit nang tumitindi na ang kasalanan ng mundo, mga minamahal, si Kristo ay dumating upang tayo maligtas. Amen. At tanging si Kristo lamang ang makapagbabago sa atin. Amen. So there's no other way. Only Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Biblia, that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Amen? Nakinig po ba ang lahat, mga minamahal? Ngunit, mga minamahal, lagi nating tatandaan na once na ikaw ay binago ni Kristo, ikaw ay tuluyan ng binago. Amen? Ang tunay na pagbabago na nagmumula sa ating dakilang Diyos, ito ay tunay na pagbabago, mga minamahal. Kung ang tao ay nagpa-promise ng pagbabago, hindi nila magagawa ito, mga minamahal. Sapagkat sila ay tao lamang. The Bible tells us that only Christ can change us. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ito ang ginagamit, mga minamahal, ng ibang tao. Sinasabi nila dahil may habag ang Diyos, kapag ikaw ay nasa Diyos, kahit ikay magkasala, nandun lagi ang habag ng Diyos. Amen. Ano ang sabi ng Biblia? Romans chapter 6 verse 1 up to 2. Itinuturo ng biyaya na mabuhay ng matuwid sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen. Grace teaches us to live righteously in the sight of God. Ito mga minamahal ang itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Na pilit iniiwasan ng ibang churches. Sa dako ng Amerika, mga minamahal, yung mga nagtuturo ng tunay na ebanghelyo, mga minamahal, makikita mo, mga minamahal, napakahirap paabutin ng mga tao. Mamimigay ka ng leaflets, mga minamahal, 100 pieces. Napakapalad na may dalawa na tatanggap sa ating dakilang Diyos. Napakapalad na may isa nang magpapabautismo. Ngunit kung iyong pupuntahan yung mga churches, amen, na nagsasabi na may grace ang ating mahal na Panginoon, may habag ang dating dakilang Diyos, ngunit hindi tunuturo ang tunay na essence of grace, nakakatakot at nakakahabag, mga minamahal. Ating basahin Romans chapter 6 from verse 1 up to 2. The Epistle of Paul to the Romans chapter 6 verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Amen. Amen. Hallelujah. Sa aklat po ng mga taga-Roma, kabanatang 6, talatang 1 at 2, ano nga ating sasabihin? Magpapatuloy bagat tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Huwag mangyari tayo mga patay na sa pagkakasala, paano tayo magmabuhay pa? Ayan. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kapag ikay namatay na sa pagkakasala, hindi ka na pwedeng mabuhay ulit sa pagkakasala. Amen. Amen. Tayo ba'y magkakasala dahil nandyan lagi ang habag ng ating dakilang Diyos? Hindi, mga minamahal. Ang sabi,
wag nawang mangyari. Amen? Sapagkat, because grace is not a license to sin. Amen? But grace is the power of God for us to live righteously. Amen? Hindi ito pahintulot para tayo magkasala, kundi makapangyarihan upang mamuhay tayo ng banal sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Nandun ang habag ng ating dakilang Diyos. Amen. Naalala ko sa aral at turo ng ating beloved parents in the Lord, na kapag ikaw ay nalugmok, kapag ikaw ay nadapa, mga minamahal, huwag kang mananatiling nakadapa. Amen. Ika'y bumangon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kapag ika'y napapagod bilang tao, normal yan, mga minamahal. Ngunit huwag mong hayaang mapagod ng iyong spiritual. Hallelujah. Amen. Ibaba, short praise the Lord. Normal na sa atin, mga minamahal, na minsan maramdaman natin ang pagod. Amen. Ngunit ang sabi nga ng ating narinig, His mercy is new every morning. Amen. Kung tayo pagod ng tayo natulog, pagkagising natin, mga minamahal, may bago tayong umaga, may bagong pag-asa, may bagong biyaya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakaganda ng biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Titus chapter 2 from verse 11 to 12. The Epistle of Paul to Titus chapter 2 verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen. Amen. Dito po sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11-12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa bawat parte ng ating buhay, nandyan ang habag at biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa kalungkutan, mga minamahal, nandyan ang habag at biyaya ng ating dakilang Diyos. Nang dahil sa kanyang habag at biyaya, tayo ay sumasaya. Amen. Sa kabila ng pagsubok, tayo sumasaya, tayo nagkaroon ng kalakasan dahil sa habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo ay minsan nadarapa, mga minamahal, dahil pa rin sa habag at biyaya, kaya tayo ay nakakatayo muli. Amen. It is not because of ourselves. Amen. Ako magbasa, mga minamahal. Ephesians chapter 2 from verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Amen. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mapuri. Amen. Lagi nating naririnig sa ating beloved parents in the Lord na wala pa silang nagawa para sa iglesia, para sa ating dakilang Diyos. Nakakahiya, mga minamahal, na ating ikumpara ang ating sarili. Amen. Ano ang ating nagawa, mga minamahal? Hallelujah. Para tayo ang magtamasa ng pagpapahala nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lumaganap ng ating balalagawain sa mandako ng Pilipinas. Sa ibayong dagat, mga minamahal. Napakaraming countries ang naabot ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng iglesyang ito. Dahil sa kanilang pagpapagal, dahil sa kanilang pagtitiis, mga minamahal. Ngunit kanilang paulit-ulit na sinasabi na wala pa silang nagawa, mga minamahal. Hallelujah. Bakit, mga minamahal? Dahil umasa ating beloved parents in the Lord sa biyaya at habag ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya you will see their humility. Hindi ang pagmamataas, mga minamahal. Amen. And this is our role model.
Ito ang ating role model, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lagi nating isipin, mga minamahal, na wala pa tayo nagagawa sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo umaasa lamang sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala tayong maibahid sa ating dakilang Diyos. Napakasarap balik-balikan, mga minamahalang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa testimony ng ang ating beloved, or the preacher beloved, Kuya Nanding, ang kanyang mahal na kasama, kanyang mahal na anak, mga minamahal, paano nagsimula ang malalagawain sa lagor nito mula sa wala. Amen? Mula sa wala. Ngunit ang sabi ng Biblia, ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, grace for grace. Biyaya sa biyaya ang ating nadatnan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi lamang sa lugar ito, sa iba't ibang dakos dito sa Pilipinas, grace for grace ang binibigay ng mahal na Panginoon. From nothing, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, huwag tayo manghimagot sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang ating dapat gawin ay lumapit lamang sa ating dakilang Diyos. Hebrews chapter 4 verse 16, ihanda po, mga minamahal. Paano ka, mga minamahal, paano malalaman ng ating dakilang Diyos na ikaw ay humble? Amen. Kailangan lumapit ka sa Kanya. Nauna na lumapit ng ating dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Amen. Nang tayo nasa banig ng karamdaman, amen, ating dakilang Diyos mismo ang tumawag sa atin. Nang tayo ay nasa kasalanan, ang ating dakilang Diyos ang mismong tumawag sa atin. Amen. Nang tayo nasa kahirapan, ang ating dakilang Diyos ang mismong tumawag sa atin, mga minamahal. Nang nalaman na natin, mga minamahal, na tayo'y tinawag ng Diyos, may karapatan na tayo tumawag sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating basahin, mga minamahal. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Sa aklat po ng mga taga-Hebreo, kabanatang 4, talatang 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa suklukan ng biyaya upang magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sinabi naman ng Biblia, mga minamahal, lumapit tayo na may pag-aalinlangan. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, lumapit tayo. Amen. Na may pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang luklukan ng biyaya. We must come boldly unto the throne of grace. Walang pag-aalinlangan, no doubts and unbelief. Amen. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Sapagkat kung hindi tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, tayo ay may pagmamalaki sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung di tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, you are limiting God's power. And you are just relying to yourself. Amen. Pag hindi tayo tumatawag sa ating dakilang Diyos, that means mas kampante tayo sa ating sarili. Mas nagtitiwala tayo sa ating sarili. Ang sabi ng Biblia, kung nais mo magkamtan ng biyaya, ikaw ay lumapit. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kung ikaw ay may problema sa oras na ito, kung ikaw ay may karamdaman sa oras na ito, ikaw ay lumapit ng walang pag-aanilangan sa ating dakilang Diyos. At iyong tatanggapin ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen? Hanggang kailan tayo lalapit sa ating dakilang Diyos? Baka ating sabihin, mahal na Panginoon, lagi na lang ako tumatawag sa iyo. Lagi akong humihingi ng tulong sa iyo. Kapag ako ay nagkakasala, ako ay laging humingi ng tawad sa iyo. Hanggang kailan ka gagawa sa aking buhay? Hindi ka ba mapapagod sa akin, dakilang Diyos? Amen? Kahit paulit-ulit, mga minamahal, nandiyan ang salita ng ating dakilang Diyos upang tayo paalalahanan. Para tayong batang inaalalayan, mga minamahal.
Minsan ang tanong, mga minamahal, hanggang kailan ba ang sa ating basahin? Philippians chapter 1 verse 6. Amen. The Epistle of Paul to the Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. He which hath begun a good work in you. Sinimulan ng ating mahal na Panginoon ng gumawa ng napakabuting bagay sa ating buhay. Amen. Hanggang kailan niya gagawin ang mga bagay na ito, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, and He will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Tayo ay patuloy na pangahawakan ng ating dakilang Diyos. Aalalayan ng ating dakilang Diyos. Gagabayan ng ating dakilang Diyos. Aalagaan ng ating dakilang Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen. Hindi manghihimhagot, mga minamahal. Kung ang Diyos ay hindi nagsawa sa atin, huwag din tayo magsawa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Ako na magbasa, mga minamahal. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Bulay-bulayin natin ang versikulong ito. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako'y siya nga. At ang Kanyang biyayang nasa akin ay hindi naging walang kabuluhan, kundi ako'y nagsipag, nanginggit kaysa kanilang lahat. Gayon may hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na kasama ko. Kapag tayo gumagawa sa ating dakilang Diyos, hindi tayo yun, mga minamahal, kundi dahil ito sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ika'y nahihirapan, kung ika'y natatagalan sa proseso ng ating mahal na Panginoon, ngunit ika'y patuloy na nakatayo, hindi dahil ikaw yan, mga minamahal. Hindi dahil ika'y magaling, masipag, malakas, dahil yan sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Napakasarap alalahanin, mga minamahal, gunitain ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Napakaikli ng oras, mga minamahal. Ngunit ating dapat isipin, mga minamahal, na sa araw-araw na ating pagsusumikap sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, tayo ay nabubuhay sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos. Ating pong last verse, 1 Peter 5 verse 17. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Almost 1 week na po kung walang boses, mga minamahal. At kahapon, mga minamahal, totally napakahirap magsalita. Ngunit last night, kagabi, mga minamahal, sa overnight prayer service, nagsabi ang ating beloved minister, Willie James Almeida Jr., na kami po ay tutungo sa lugar na ito. Amen. Sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos, kami ay nakarating po, mga minamahal. At pagising ko kaninang umaga, mga minamahal, wala talaga, mga minamahal, napakasakit na aking lalamunan. Parang may nakabara sa aking throat, mga minamahal. Ngunit sa habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon na kayo narito, kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nakapagsalita sa habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, unang Pedro, Kabanatang 5, at talatay Gs. Unang Pedro, Kabanatang 5, talatang Gs. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walangang kalawalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Datapwat ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag
sa kanyang walang hanggang kalawalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbata ng sandaling panahon, amen? Sandaling panahon na lang ang ating pagbabata, amen? Ating paghihirap, ang ating pagtitiis, mga minamahal. Sa ating pagtitiis, ito ang siyang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag sa bawat isa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Always remember that grace begins with God. Amen? Grace begins with God and ends with His eternal glory. Amen? Ang biyaya ng ating dakilang Diyos, ang biyaya ay nagsisimula sa ating dakilang Diyos at nagtatapos sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian. Amen? Kaya mga minamahal, sa panghuli, tayo ay mamuhay ng araw-araw sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Hayaan natin na punuin ng ating dakilang Diyos ng Kanyang biyaya ang ating puso. Gabayan ng ating puso, mga minamahal, na huwag na matisod. Amen? Na huwag na mag-question, mga minamahal. Na huwag na magtanong, mga minamahal. Amen? Gabayan ng ating pananalita, mga minamahal. Na puro biyaya ng Diyos ang mamutawi sa ating puso, sa ating mga labi, mga minamahal. At hubugin ang ating mga gawa, mga minamahal. Na hindi tayo, mga minamahal, laging nadarapa. Walang nadarapa na laging nakadapa na lamang, mga minamahal. Sabi sa preaching na ating beloved minister Pogs, ating beloved minister James, walang nadapa, mga minamahal, na hinahayaan na lang malugmok. Amen? Kapag ikay nadapa, ikay babangon agad, mga minamahal. Hanggat maaari, ayaw mong makita ng ibang tao na ikay nadapa. Amen? Kapag ikay nadapa, kailangan tatayo ka agad, mga minamahal. Kapag ikaw ay tumayo, mga minamahal mo, huwag mong papakita na ikay galing sa pagkadapa, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, tanggapin natin, mga minamahal, ang biyaya na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating awitan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para po sa mga minamahal na baguhan, kung meron mga minamahal. Para sa bawat isang mga minamahal na tinawag ng ating dakilang Diyos, na tayo mga minamahal ay nabubuhay sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos. Awitan natin dakilang Diyos, mga pagmamahal. Wala tayong maibahin sa ating dakilang Diyos. Sa lahat ng kanyang kagandahang loob sa atin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Pati manas. Kayang bayaran ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Pagmamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal.
tayo para piliin ang Diyos, mga minamahal. For 20 years, mga minamahal sa lugar na ito. Ating balikan, mga minamahal, ang dakilang pagliligtas natin, dakilang Diyos. Tayo itong halamang sa harap ng ating dakilang Diyos. Ngunit tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Tayo hinamon ng ating dakilang Diyos. Tayo binihisan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya mga minamahal, walang ibang bagay na ating maiganti sa ating dakilang Diyos. Kundi ating buhay, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinibig mo pagkakatuan sa ating beloved ordinary preacher, beloved Ginending Manalang. Praise the Lord.